August 19, 2025, habang abala ang lahat para sa paghahanda sa maginaganap na programa para sa Buwan ng Wika, isa namang krimen ang yumanig sa mga mamamayan ng Gihulngan City sa Negros Oriental. Isang babae ang binawian ng buhay matapos na paslangin sa loob mismo ng kanyang pamamahay, ang dahilan matinding selos. Ang masakit pa ang tinuturong salarin ang kanyang mismong kabiyak at ama ng kanyang mga supli. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. August 19, 2025 ng pasado alas 3 ng hapon nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Gihulngan City tungkol sa kaso ng pananaksak. Agad nilang tinungo ang lugar at nang makarating sila sa area ay may mga tao na sa labas ng isang simple lamang na yari ng bahay. Masasabi mong ang mga nakatira dito ay simpleng pamilya lamang na may simpleng pamumuhay. Sa loob ng nasabing bahay ay dinatnan nila ang duguang katawan ng isang babae. Bagamat duguan ay may pulso pa ang biktima, kaya naman agad nila itong isinugod sa pinakamalapit na hospital. Ganun pa man dahil sa malalaking sugat na tinamo ng biktima at dami ng dugo na nawala dito, ay hindi na ito umabot ng buhay sa ospital. Pagdating sa ospital ay diniklara ito ng emergency doctors doon na dead on arrival. Ang biktima ay kinilala na si Fulin Lacanilao Sese, 28 years old at residente ng Sitio Batang, Barangay Tinayunan Hill, Gihulngan City, Negros Oriental. Si Fulin ay sa Negros Oriental na pinanganak at nagkamalay. Lumaki si Fulin na isa lamang simpleng bata, marami din itong kaibigan at kinagigiliwan ng marami. Lumaki din si Fulin na isang magandang dalaga, dahilan kaya naman marami ang mga kalalakihan sa kanilang lugar ang nagkagusto dito. Subalit ang tumungtong sa tamang edad ay nahulog ang loob nito sa kababata na si Romnek Sese. Saksi ang kanilang pamilya, kamag-anak at mga kakilala sa pag-iibigan ng dalawa. Ika nga ay mapapasana all ka na lang pag nasaksihan mo ang kwento ng dalawang magkasintahan. Paglipas ng ilang taong pag-iibigan ay ikinasal ang dalawa noong 2017 at di nagtagal ay binayayaan naman ng anak na lalaki. Kalaunan ay muli silang binayayaan ng anak na babae. Nang ikasal ang dalawa ay nagtayo sila ng sariling bahay sa lupa na pagmamayari ng pamilya ni Romnek. Kaya naman katabi lamang ng kanilang tirahan ang bahay ng mga magulang nito. Noong una ay maayos naman ang naging pagsasama ng dalawa. Malambing at maasikasong asawa at ina si Fulin. Madiskarte naman at mapagmahal na asawa si Romnek. Subalit tulad ng ibang mag-asawa ay sinubok din sila ng mga problema at habang tumatagal ang pagsasama ng dalawa ay lumabas na ang mga itinago nilang pag-uugali na hindi nagustuhan ng bawat isa. Isa na nga rito ay ang labis na pagkasiloso ni Romnek. Bagamat dalawa na ang anak ay nanatiling maalaga si Fulin sa kanyang sarili. Kaya naman napanatili nito ang magandang hubog ng katawan, makinis na kutis at nakakaakit nitong mukha. Samantalang si Romnek naman maliban sa paghahanap buhay para sa pamilya ay napabayaan ang kanyang sarili. Bagay na naging mitya ng gusot sa mag-asawa. Labis kasi ang pagkasiloso nito. Ayon sa ulat ay naghiwalay na ang mag-asawa dahil sa pagiging mahigpit ni Romnek. Ayon sa pamilya ng biktima, naghiwalay ang dalawa nang minsan ay takutin ni Romnek si Fulin na papatayin. Sa kanilang paghihiwalay ay muling sinuyo ni Romnek ang asawa at nangako na magbabago para sa mga anak at muling bumalik si Fulin sa piling ng kanyang asawa. Lingid sa kaalaman ng lahat ang magaganap na trahedya. Sa salaysay ng ama ni Romnek na si Tatay Viviano Sese ay nasaksihan niya ang pangyayari. Sa kanyang salaysay noong umaga ng August 19, 2025 ay nasa bahay siya nang marinig niyang nagtatalo ang mag-asawa. Ang pinagtatalunan ng dalawa ay ang pagsundo sa kanilang anak na nasa school. Nais kasi ni Romnek na ang asawa na si Fulin ang sumundo, subalit tumanggi ito na naging mitya ng kanilang pagtatalo at palitan ng masasakit na salita. Ganun pa man, makalipas ang ilang sandali ay galit na umalis si Romnek ng bahay para sunduin ang anak. Samantalang naiwan naman sa bahay si Fulin. Ayon kay Tatay Fabiano ay pumasok siya ng bahay para magtimpla ng kape. Paglabas niya habang nagpapatukan ng alaga niyang mga manok
ay nakita niya ang biktima na si Fulin na sumakay sa motorsiklo ng pamangkin na si Edward Sese. Pag-uwi ni Romnick galing school kasama ang anak ay wala sa bahay ang kanyang asawa. Nang dumating ito ay dito na nagsimula ang matindi nilang pagtatalo. Pasado 3:00 ng hapon nang makarinig siya ng sigaw mula sa bahay ng mag-asawa. Boses ito ng kanyang manugang na si Fulin at humihingi ng tulong. Dati-rati hindi siya nakikialam sa pag-aaway ng mag-asawa bagamat agad niyang pinasok ang bahay ng mga ito nang marinig niya ang paghingi ng tulong ng biktima. Pagpasok niya sa loob ay dinatnan niya ang dugo ang manugang habang nakatayo naman ang kanyang anak at may hawak na patalim. Ayon kay Tatay Fabiano, ay muli pa sanang susuguri ng kanyang anak ang biktima. Subalit nagawa niya na itong pigilan. Matapos ang ginawa ay agad namang sumuko ang suspect sa kanilang barangay na nag-turn over sa kanya sa kapulisan. Sa imbestigasyon lumalabas na labis na selos ang dahilan kung bakit nagawa ng suspect na paslangin ng kanyang asawa. Sa ngayon ang suspect ay nasa kamay na ng mga kapulisan at nahaharap sa kasong parricide. Sa isang iglap, dala ng labis na galit at selos ay naulila ang dalawang bata na nasa edad 7 at 4 pa lamang. Nawala ang kanilang ina at nakakulong naman ang kanilang ama. Dahil sa labis na selos sa isang pamilya ang nasira at 2 bata ang naulila. Humana magud siya masamad dili na murag sa kung tanaw nasamad si Dinis Tutoy unya luan siya nagluing-luing na siya pagtabang nako niya kay naglisod po ko pagtabang kay may kutsilyo ba akong anak nga nagatang niya mo nangga ilog pa mis kutsilyo pagkatapos siya akong natabang matong akong giingnan kong anak nga pawa dire mapay mo surrender na lang ka kay akong tabangon nimong asawa basin panig mabuhi ni. So unsa ber ang panimalay ani sir aning mao nga biktima or balay sa mga anak og inyo nga panimalay lagyo bakin or duol ra? Duol ra kayo na da, ma'am. Pila man ka mga kuan guro gilayon? Mga og akong duphon na ara na sis mga 8 ka dupa. 8 ka dupa. So posible ba nimo mga say sir kun usa ba gyud nga oras kining mao nga panghitabo kag hapong adlaw kay sa mga nakuha nga initial nga report matud pagibutyag nga alas 8 man sa gabi kuno niya. Kuha na siya dahil, nahitabo na siya sa mga alas 3:30. Alas 3:30 na. Oo, niya. Kanang alas 8, diri na mismo giya ng orasa. Nga rason sa ihang nga bana ngadto sa pagbanunggab nining ihang asawa. Kuhaan lang gini sila dahil kanabang naagi ni sila og pagbulag-bulag. O niya, nagbalik sila. O niya, paminaw na ko kahapon kay naglalis ni sila gamay anang buntag nga ang pag-atang sa bata nga kuwang apo kiniyon ta siyang biktima mao ni tay mo paatngon sa iyang bana unya dili pud siya motong oras naman nilarga moduolon ta kog mamuyag ko nila unya nilarga naman ning kabayo naman sila sa motor di wala na lang ko nakabuyag naginit kog kape dayong nagpatuktok ko sa mga manok. Paglingi na ko nawala na maputsi kaning biktima si Pulin. Unya niapas din siya to ni sakay po dahil motor nakasakay dito sa kuwang pagumangkon nga si Idmar Sise. Unya niapas diri din siya sa gihulngan punta wala po dito sa Balaisungayan sa eskwelahan dito. Unya base o kung muday tingali wa sila magkita anang adlaw nga ni lakaw ni siya basig mo toy nakakuan sa silos. So nani sila anak? Pila man kabok anak so ang